Napagkasunduan nga pala namin ng aking pamangkin na magne-nature trip kami at magluluto kami sa loob ng gubat gamit lamang ang kawayan. Mahilig ka ba sa mga ganitong video? Sakto, ito nga pala ang ating for today's video. Bago nga pala ang lahat mga kabunso ay pumunta muna kami dito sa bayan. Inutusan ko nga pala dito yung aking pamangkin na bumili ng isda at ito nga naman ang nabili niyang isda. Pagkatapos naman ng mga kabunso ay dumaan nga pala kami dito sa kanilang bahay. Kumuha kasi kami dito ng kaldero at iba pang mga kagamitan para in case of emergency ay meron kaming backup sakaling magpalpak yung kawayan. At dito nga pala mga kabunso ay nakarating na nga pala kami dito sa lokasyon kung saan mag-uumpisa kami maglalakad. Medyo haggard na nga pala tayo dito mga kabunso dahil medyo malayo-layo nga pala yung ating nilakbay sa kayong motor. At dito nga nakatingala na nga kami kung paano namin makukuha yung kawayan. Pinagplanuhan namin ito mga kabunso bago namin ito inakyat. At dito nga inumpisa na nga pala ito ng aking pamangkin na putulin yung kawayan. Pagkatapos nga pala itong maputol ay kagad ko naman itong nilinisan. Nagpatuloy na nga pala kami dito sa paglalakad at nag-cross nga pala kami dito sa alambre. Dala-dala ko nga pala dito ang kawayan. Kung titingnan sa malayuan ay animoy sasabak kami sa laban dahil kung titingnan ay parang basuka yung kawayan. Nag-umpisa na nga pala kami ditong pumasok sa isang masukal na daan. Ganito talaga ang reality sa pag-nature trip. Malayong malayo sa mga napapanood natin sa mga reels. Nakarating na nga pala kami dito sa isang gubat at naghanap kami dito ng pwesto kung saan merong sapa. Nakahanap na nga kami dito ng pwesto at kagad na nag-asikaso para magluto ng pananghalian. Binutasan na nga pala namin dito ang kawayan para paglutuan ng kanin at ng isda. At yun nga pala mga kabunso, bali dalawang bias nga pala ng kawayan ang aming binutasan. Pagkatapos ay inayos nga pala namin ang kanyang paglalagyan para magiging pantay yung sabaw. At dito nga pala mga kabunso, naghanap nga pala kami ng malinis na tubig para gamitin naming pang sabaw. Sumakto nga naman na nakahanap kami dito ng isang bukan. At hindi na nga pala ako nagpaligoy-ligoy mga kabunso, kaagad ko na nga pala nilagyan ng tubig itong kawayan. Pagkatapos ko nga palang malagyan ng tubig mga kabunso ay kaagad ko namang nilagay itong bigas. At dinala na nga pala namin dito sa aming paglulutuan. Bali ganito nga pala yung aming setup. Sa kabilang bias ng kawayan ay yung kanin at sa kabila naman ay yung sinabawang isda. Amazing, di ba? Kumuha na nga pala kami dito ng kahoy para gamitin namin sa panggatong. At syempre, pagkatapos naman namin makakuha ng panggatong ay kaagad naman namin ginatungan itong ilalim ng kawayan. At eto na nga pala mga kabunso, umuusok at umaapoy na. Todo bantay nga pala kami dito baka kasi hindi maluto itong kanin. At syempre, dala na rin dito yung pa-vejo-vejo. Habang nagluluto nga pala kami ng kanin mga kabunso ay isinabay na nga pala namin itong sinabawang isda. Inilatag ko na nga pala dito ang mga isda pati na rin itong mga sangkap. Pagkatapos ay binuhusan ko na nga pala ito ng tubig pang sabaw. Yung kailangan pala dito mga kabunso ay kailangan malakas yung apoy. Dahil kapag mahina ang apoy, hindi maluluto ang kanin at ang isda. Tamang inom muna dito ng tubig ang aking pamangkin habang binabantayan yung aming niluluto. At sa wakas mga kabunso, sa ilang sandali ng aming paghihintay ay naluto na rin itong kanin. Tinikman pa nga pala ito ng aking pamangkin at ang sabi niya, kulang pa. Kaya naman hindi muna namin inalis yung kawayan sa apoy. Binuksan nga din pala namin itong sinabawang isda at nakita namin kumukulo na. At eto na nga pala mga kabunso, lutong-luto na yung aming kanin at ang sinabawang isda. Hindi nga lang pala sinabawang isda yung aming ulam mga kabunso, nag-ihaw din kami ng isda. At dahil sa luto na ang lahat mga kabunso ay oras na para kumain. Dahon nga pala ng punong kahoy dito ang aming ginamit. Pagkatapos nga pala namin kumain mga kabunso ay tamang chill-chill muna habang nasa ilalim ng gubat. Sobrang ganda pa nga dito ng pagkapwesto ng aking pamangkin. Habang tayo naman ay nakaupo lang habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Ilang sandali nga lang pala mga kabunso ay nagligpit na nga pala kami ng aming mga kalat at saka umuwi na. At sa hindi nyo nga pala namamalayan, 3 minuto na pala lumipas sa buhay nyo sa panonood sa aking video. Kaya maraming salamat sa panonood hanggang dulo.